Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. At syempre magandang tanghali, gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin. At syempre po mga kakampi, nandito naman po tayo sa ating Talakayang Pinoy. At ang ating makakasama, walang iba kundi ang ating... Magandang araw sa'yo. Isang mapagpalang hapon. Ginalaw na naman. Ating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po'y lagi nakatoon ng... Ulitin mo, sir. Ginalaw mo yung microphone. Sige. So, ulitin natin. Take 2. Magandang araw sa'yo. Magandang... magandang Lunes. Magandang buhay. Oh. Palang hapon sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po'y laging nakatuon ang inyong YouTube, Facebook sa ating palatuntunang Talakayang Pinoy. Yan. At syempre mga kakampi, tayo po ay magtatalakay ng iba't ibang issue regarding dito sa atin, sa bansa natin. Okay, paski saan ba galing ang mga katotong paski na yan? Saan ka ba galing ngayon? Yung... Kasi na-late ka na naman. Sa airport. Anong ginawa sa airport? Nag-ano ka na naman ng bigas? Ayun ang mga suki natin, mga naniningil, yan, nagdi-deliver, yung mga sideline ba na pangkabuhayan. Okay, so ano ba ang mga kinabibisihan ngayon ng mga katulad ninyo? Ngayon, lalo na ngayon ay tag-init, di ba? Oh, ano ba, sir? Ay, ano bang ginagawa mo pag tag-init na ganyan? may maghahanap ng may air condition na kwarto katulad dito. Sa inyo, sa bahay. Mandaraya naman talaga, oh. Well, hindi kami nagtitipid sa kuryente, pero ngayon, pagka ganyan tag-init, talagang maghapon bukas yung kwarto. Oo nga, yung diba? aircon. Okay. Sa baba, ala naman kami aircon sa sala. Dahil kasi malamig dun eh. Yung sa kwarto talagang dapat buksan ng aircon. Yung ventilador, tumatalab din doon, kaya lang papawisan ka rin. Talaga, oo. Ako, nagising ako madaling araw kanina. Ang init talaga. Diba? Oh, medyo maganda pa nga kanina kaysa nung nakakaraang araw. Wala ba kayong mga activities ngayon ng inyong alam ba nyo? Sino ba yun? Ano nga ba yun? Kay Kuya Mogs? Yung Elite Club? Elite Club. Ano bang meron ngayon sa Elite Club? Wala pa. Yung medyo sunod-sunod yung gastos ng Elite Club. Katulad nung 50 years niyang kaarawan. Bukod sa doon ginanap sa yung parang business sports fest niya sa may itaas nung siya buko. Okay. Tapos yun, nag-set pa siya ng pagdiriwang doon sa luwalhati ng Maynila, yun, sa Boys Town Compound sa Marikina City. Yun yung mga activities, yung gift giving. Oo. Nabigay pa sila ng ng mga sa elderly. Elderly. At nagkaroon kayo ng medical, hindi medical, ano ba tawag doon? Parang feeding program. Feeding program, tsaka yung finance program. Yung kahit paano may ayuda yung mga matatanda, tsaka yung mga bata. Yun yung naganap na pangyari nitong nakaraan sa mga activities na sinasabi ni Katotong Pe. Ayan, okay. So ngayon ay May 6, di ba? Oo. May 6 at sabi nga sa May 10 ay batiin natin ang ating mga Mother's Day celebration.
Ano ba, ikaw ba nagse-celebrate ka ng Mother's Day? Ang daming celebrate na mothers. Okay, so sa lahat po ng mother, binabati po namin kayo ng isang mapagpalayang nanay. Kasi hirap, no? Kung ito magiging asawa mo, patay tayong bata tayo dyan. No? Hindi maganda. Buhay na buhay. Okay. Buhay na buhay. Sige. At syempre mga kakampi, nais lang na sana natin magpaalala mula sa ating himpilan. Pero bago tayo magpaalala, ay sa ngayon ay kumusta na ang ating, yung ating ano ba yon? Yung isang mo lagi, inaaway mo na sa lupa-lupa? Sa ano yun? Yung... Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia developer. Oo, kamusta na? Nakuha na ba yung mga titles, etc.? Wala pa rin. Pero itong linggon to malalaman kasi ang sabi nga doon sa anak ko, nag-participate na sila para sa kanilang sa lupa ng binili ng anak ko ng 11,000. Pero resibo lang yung pinakita sa opisina na nagbayad na sila sa City Hall ng Bacoor. Malalaman pagka pumunta kami personal doon at binayaran ko na yung kulang sa title at saka sa participation nila sa lupa. Doon ko lang malalaman na talagang nagbayad na nga sila para sa developer. Okay. So, yun. So, hindi ka na gagalit na? Hindi, galit pa rin ako. Hindi ko pa nalaman totoo. Kung totoo nagbayad sila, yung resibo pinakita lang sa anak ko. Kinunan ng anak ko ng litrato. Picture. Ayaw ibigay Siyempre, dapat i-xerox man lang nila, di ba? Oo. Walang binigay, kaya medyo hindi pa naupa yung sama ng loob ko dyan sa Santa Lucia developer na i-advise ko sa mga namimili ng lote, wag ko kayong bumili doon sa Santa Lucia. Pero ang sinasabi natin, siguraduhin, kilalanin natin, di ba? Yun nga. Yun. Yung sa tagal ng naka-develop sila, nakapagbenta ng lote, ewan ko kung paano pa siya nakakaloko sa tao. Sigurado ka ba nun? Hindi ba kayo nakapag-usap nun? Hindi, ang ano nga, yung anak ko, yung anak kong panganay na babae, ano siya, yung real estate broker. Pero, ibig sabihin, siya mismo, nagtataka nga bilang real estate broker, hindi rin sa kanya pinapaliwanag yung mga ganong hidden charges. Halimbawa, yung babayaran sa BIR, yung sa city assessment ng Bacoor City Hall. Yun dapat sinasabi nila doon sa mga buyer o sa mga bumibili ng lote. Kasi nga yung ahente, hindi rin nila sinasabi sa ahente yun. Kaya nagmumukhang tanga itong mga ahente kapag nagagalit na yung mga customer, pag nabisto na yung mga pagkukulang ng Santa Lucia developer, real estate broker na yan. Nagugulat na lang yung mga nakabili ng lote, anday palang babayaran, sa tagal ng pagbibigay na lang partisipasyon, nade-delay yung pagbabayad ng bumili ng lote hanggang sa magkakaroon ng penalty. Yun yung anak ko, ang tagal-tagal na rin real estate broker. Ito lang na naibenta niya sa kapatid niya, sa anak kong isa. Yung lote, doon pa lang niya nalaman yung mga hidden charges. Ang dami pala, no? Kanya yung silang magkapatid, nag-aaway dahil nga sinisisi nung anak kong bumili. Dahil atin niya yun, matanda sa kanya. Sinisisi yung atin niya na bakit hindi sinabi yun. Sabi naman ng anak ko, nung nag-aahente sa real estate, hindi rin sa kanya nasabi. Nung malaman namin, huli na, nagtagal. Hanggang sa BIR lang, kulang 1 taon bago nalaman.
Tapos nung malaman namin hindi pa rin sinabi na may babayaran din pala sila sa BIR. Yun. BIR. Yan ang problema, ano? Oo. Diba? Mas malaki sa BIR, yung partisipasyon nila rin umabot ng 32,000. Sa Bacoor lang, Pero magkakaroon ka na nga lang ng lupa, ang hirap pa rin. Oo nga. Dahil pa rin babayaran. Kaya buti pa yung mamili ka nga ng mga nagigipit doon sa Tondo, mas mura pa Sigurado pang makikita mo. may title kagad. Oo. Wala nang abubot na kamukha nung sa mga developer na yan. Okay, basihin muna natin ang ating mga Miss Jinky Lim, Elena Acepcion, Christian Nicodemus, Fred Ray Dizzy Marso, and Erwin Armenta is watching. Ayan, di ba? So mga kakampi, watch lang po kayo. Magpapalala lang kami mula sa ating himpilan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome Okay. to Gem Resort. Ayan. Ayan po ang Tagaytay Gem. Ayan, siga. Ito po ay matatagpuan sa Tagaytay banda. Kung gusto nyo magpabook, andyan po si Captain Lopez. Ang number niya ay... Kuya, number? Yun o, 0917-535-6259. Ayan po ang kay Captain Lopez. Kung gusto po ninyong magpabook at syempre paski na tibidad 0928-735-4919. At ito po yung matatagpuan sa may Purok 145 Enrile Road, patutong Malaki South, Tagaytay City. Ang landmark nito near Mahogany Market at Mother Day Academy. Okay, hindi tayo pwedeng hindi makapunta dyan. Yan ang Gems Resort. Pag tag-init na siguro. Tag-init naman Oo nga pala. Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence. N for leadership. I for integrity. T trustworthy. E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Okay, ayan po. Okay, watching from Bulacan, hello Ma'am Pema, Sir Paski from Boots Oriza Clarin. Junan Sures watching from Manila. Dina Unciano. Dina, nasa ka ba? Bulacan? Good afternoon po sa inyo. Ayan. Okay, ang Talmoya Cold Shampoo ay merong 11 ingredients. Yan, di ba? Ito yung 11 ingredient of traditional Korean medicine. At syempre, ito ay pampatubo ng buhok. Kung ilalalagas ang buhok mo, yan, magandang maganda. Pampakulay din ng buhok. Kung gusto mo maging itim, pampahaba din ng buhok. Balakubak, hindi mo tinois yun eh. Okay, ang balakubak, pag may balakubak kayo, pwede itong ipang shampoo. Cold shampoo, 11 ingredient of traditional Korean medicine. Help hair grow, hair fall, and controlling dandruff. Okay, yan. Next.
Okay. Bayview Park Hotel Manila, it's an ideal hotel for tourists and business travelers. Ang Bayview Park Hotel Manila ay inyong matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Manila. Okay. Ayan, yan po ang Bayview Park Hotel Manila. Pag may mga gusto kayong ayusin, lalo na kung kayo ay nasa harapan na sa may US Embassy ang ayusin ninyo, dyan na po kayo check, no? Magpabook. Yan. Check-in tayo. Kasama niyo si Pasky. Okay, Bayview Park Hotel Manila. Next natin. Okay, at siyempre, sabi nito, nasa Santa Maria, Bulacan po, Miss Dina Unciano. Okay, thank you po. Thank you for listening and watching us here in Pasay. Okay, doon naman kay Adrian Patrick. Manood ka muna, Patrick, ng programa namin dito. Hello. Yan. Kasi galaw ng galaw. Okay, at syempre mga kakampi, nood muna tayo ng nood tayo. Pakinggan natin panoorin natin ang mga balita dito sa ating programa. Yan. Okay. Yan. Eto na naman, meron na mukhang bata ito. Press release. Authority Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, DDN NPD, Action Officer Patrol Police Captain Ami Centro TU, Chief PIO. Sabi, most wanted person, Station 11 arrested by Malabon. Police Brigadier General Rizalito Gapas, District Director, Northern Police District, ay nakahuli sila ng sa may Baybay Chief of Police. Inuli na? At about 3:10 ng hapon na April 30, no? Katapusan nito. BJMP Malabon City Jail along San Siaco Street, Barangay Katmon, Malabon City ay nag-serve ng warrant and subpoena section Malabon CPS warrant of arrest that resulted in the successful arrest of the accused. Sino to? The accused was identified as one male and warrant of arrest was issued by Honorable Ronald K. Torrijos, Presiding Judge General, Regional Trial Court. Okay. Ano issue? The problem of the Philippines is China. Ano ba to? May ganito. Kasama to? Hindi, bukod yan. Iba na to. Yung sa... Ba't napalayo yun? Bakit gano'n? The problem... Sige, tingnan natin. Ito yung nahuli, kuya. Most wanted din to. Ano masabi mo dyan? Ayan, binalabo. Parang bata pa to. Tingin mo. Yung bata pa nga yan. Tingnan mo doon. Ayun, ang palabas. Doon. Yung litrato, no? Okay. So, dinalan siya ng parang sa paghuli, dinalan siya ng warrant of arrest, sabay kinuha na siya. Tama? Oo. Okay, next natin. Nahulihan siya ng Shabu yata. Okay, yung na naman uli ito. 6 heat shield, yung sa Shea. Sa Shea, ilan lang? 6 lang yun Bakit nahuli ganun? Most wanted pa. Oo nga. Hindi, nagkataon na may warrant siya talaga. Tapos nahulihan pa siya. Hindi kaya nilagay lang? Kasi 6 lang Wala siguro tanim doon, kaya may nagtanim. Okay, next natin. Okay, ito naman, Bravo Sulu. Ano naman to, kuya? Tingnan mo to. Yung... Ayan yung sa... Kwan. Bravo Sulu. Ano yan? Yung... Sa huli ng ng... itong... yung... yung... Hinahuli nila yung... Okay, Sangguniang Panlalawigan of Sorsogon, na-recognize nila yung Coast Guard Station, Sorsogon na pinamumunuan ni Coast Guard Captain Julian Bayawa Jr. for the successful operation in combating illegal drugs activity in the province
Sorsogon, napunta ako dito sa Sorsogon dati. Bicol. Oo, ang layo. Ang sinakyan lang namin ay bus. O, di ba? 7 hours. Sarap naman bumiyahe kasi mas, conveniente dun sa parang tutulog-tulog lang ako, di ba? Based on the resolution number 129-2024, the board commended law enforcement authority that ensured that well-coordinated conduct of the buy-bus operation, which lead to the confiscation of 12.6 million worth 12.6 million pesos worth of illegal drugs and arrest of 2 suspects in Matnog last 23 of March this year. Okay? The Sangguniang Panlalawigan of the Sorsogon said the Philippine Coast Guard and other concerned government agency ay nag-exhibit ng united action in line with the provincial government vision in keeping peace and order in Sorsogon. Okay, shabu ba yan? Shabu yun, shabu. Shabu-shabu. Okay. Ang Coast Guard sa district ng Bicol, Commodore Philip Soria acknowledged the valuable service of the Coast Guard Sorsogon and Coast Guard Substation Matnog. So, tutuwa sila, di ba? Dahil nakahuli na naman sila. Sa substation na commander, si Ensign Joe Wesky Sarsa. Oh, ano nangyari dyan? Hindi, siya yung... Nanghuli? Siya yung nakakasakop yung substation. Yung substation na yan. Okay. Yung district commander doon. Yung Pwede ba manghuli mga Coast Guard din? Hindi, pag in-authorize ng kamukha ng governor. Pag sinabi ng governor na, eto. Kahit na mayor, pag sakop niya. So, pwede manghuli ang Coast Guard. Sa Coast Guard siguro, tiwala sila na hindi mababawasan yung huli. Hindi mababawasan, tama. Siguro, bistado nila yung mga ibang agency. Okay, kaya Coast Guard. Hoy, mabuhay ang mga taga-Coast Guard, diba? Sino pinaka-head dyan? Si Admiral Gaban. Si Ronnie Hill Gaban. Diyan sa Bicol? Ay, sa Bicol, sinabi mo, si Sino yun? Yung Soria, si Commodore Soria. Si Commodore Philip Soria. Yan. Dating dito naka-assign sa Maynila. Ang laki pa naman ng katawan na ito, May picture. Pakita mo yung picture, parang inuuli. Yung bata pa itong nahuli nila. Yan. Di ba? Para siyang nahuli siya talaga. Siguro, kinwan nga, pinusasan dahil baka lumaban. Kaya, may dala-dala siya, di ba? yun yung yung shabu nga na tinatago niya, ayaw ibigay. Kaya, ayan, mga PCG yan? PCG yan. Nagka-training sila? Hindi, yan yung tungkol sa territorial dispute pa rin. Yung ang problema. Yung ba yun? hindi, yung ina-action lang dyan yung sinasabing Parang nagtitraining sila? pagbibigay ng proteksyon sa Border Protection Force. Yung grupo na yan, yung Coast Guard Security and Protection Force ng underwent quarter battle ba yan? Training. Itong from 17 ng April hanggang May 1. Okay. Yan yung... so tapos sa tungo yun hanggang May 1 lang di ba? Yan yung parang special forces yan ng... yan yung mga magtatanggol sa borderline ng Pilipinas sa gawing dagat. Pag dagat ang usapin, Coast Guard yun. Pag Navy, karagatan din yun, di ba? Panggera naman yun. Sakop na ng armed forces yun. Doon sa, kamukha nung China Sea. Hindi lang pinapupunta ng ating Pangulo. Dahil nga pagka armed forces na, iba na yan lumalabas, magkakagulo na sila. Oo, kaya ayaw muna, di ba? Kaya itong Coast Guard.
Alam mo, sinabi na yan ni sino nga ba yun? Yung dating Chief Justice. Sabi niya, hindi pwedeng PNP ang papuntay mo dyan. Di ba? Hindi pwedeng, ano pa isa, sinasabi niya? Armed Forces. Oo, hindi pwede yan. Air Force, Oo, hindi Navy, pwede yan. Army. Oo, parang hindi pa pwede. Oo, hindi pwede Pwede talaga. lang dito yan, parang mga bisita lang, Oo. chiket, tingin-tingin. Ang dapat talaga ito, Coast Guard. Kasi ano yan parang civilian in nature. Parang hindi sila armed forces, hindi sila panggera. Kung ano sila yung talagang humuhuli lang sila sa dagat ng parang special police sila sa dagat. Yung mga terrorism, yung mga kontrabando, yun yung trabaho nila. Kaya hindi sila gigirahin ng mga Chinese o kung sino man dahil hindi naman ang trabaho nila yung magpanggera. Hindi sila talaga manggigera. Oo. Parang ganon. Oo, ayan. So, nagtuturo sila ngayon basic rifle marksmanship. Diba? Sa yung itinatag na special forces na para sa borderline ng hindi naman kinikilala ng China di ba? Diba? Pero ngayon ba may commotion pa? Parang wala ngayon. Wala Ala na. ba? Tahimik muna. Medyo tahimik ngayon. Ngayon lang yata ang araw na to. Okay. Sige, next natin. Para sa ating serbisyong bayan. Tama ba? Okay. Serbisyo para sa bayan. Kinilala ng Philippine Coast Guard ang mga tripulante ng BRP Bagakay na nakibahagi sa humanitarian mission para sa Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Uy, hanapin mo nga, natutuwa ko doon sa isang mangingisda, may maliit siyang boat, nakipag-ganon siya, tingnan mo doon, be. Nakipaghabulan siya, sabi nga sa kanila nung kosa, di po kayo natakot, sabi ng mga media sa kanya. Binigyan ng award yata yun Parang ang bilis-bilis niya talaga, hindi makalusot-lusot yung mga dalawang barko. Chinese Coast Guard. Yung Chinese Coast Guard. Di ba? Sige, hanapin mo muna yan dyan. Kasabay sa pagdaong ng barko sa port area Manila, noong 2 ng Mayo, di ba? So, iginawa ni PCG Officer in Charge kay Commodore, CJ Coast Guard Vice Admiral Rolando Lizor Punsalan Jr. ang Coast Guard Merit Medal and Ribbon. Siya kasi siya yung OIC ngayon dahil yung si Admiral Gaban nasa ibang bansa. Ma-attend ng mga training siguro yan. Coast Guard Merit Medal and Ribbon. Sa mga Coast Guardians na buong tapang na isinagawa ang natural inisyatibo bilang pagtupad sa kanilang tungkulin para sa bayan. Dapat nga bigyan sila no? Bigyan talaga sila ng saludo. Yan. Personal din binabati ng PCG Officer in Charge si Coast Guard Captain Jane Gesulgon, ang kapitan ng BRP Bagakay, na nagsiguro na maisasakop katuparan ang misyon at manatiling ligtas ang 38 Philippine Coast Guard personnel na tripulante ng barko. Kasama rin sina Coast Guard Civil Relations Service Commander Coast Guard Rear Admiral Armando Balilo. Ayan, di ba? At Coast Guard District National Capital Region Central Luzon, Commander Coast Guard Commodore Arnaldo Lim sa paggawa ng pagkilala sa mga natatanging Coast Guard, di ba? Ito magagaling siguro to, binigyan ng award, no? Yung tumulong sa mga tripulante. Okay. Na nagligtas. Okay, saludo kami sa inyo. Thank you very much sa pagtulong at pagsuporta sa ating mga mamamayan. Okay. At pagligtas nyo sa ating mga kababayan na nandyan sa sea, no? Yung mga ganon. Ating mga fisherman. Okay, nandyan, nakita mo? Talagang grabe yan. Ang liit nung kanya diretso, di ba? Kung siguro yun, yung dimotor na bangkang maliit. Oo, ang liit lang niya. Kung titingnan mo guys sa ibabaw na yan, dalawang malaki
ay doon niya, hinaharang siya, hinahabol siya. Ang ganda. Di ba? Okay, habang inaano yan, gusto ko ano din yun, yung drug suspect drug suspect arrested in Taguig City. Nahulihan naman siya ng 468,000 pesos na mga droga, di ba? Mga bandang 10:00 ng hapon yon noong May 2. Yan. Nag-conduct sila ng isang bypass operation. At naging successful naman ang pagkakahuli dito, di ba? Yung sa Taguig. Oo, naaresto isang 47 years old na lalaking suspect, alias Rashid, doon sa Maharlika Village, Taguig. Kasi maraming Muslim dyan na... nakapunta na ako dyan. Nagtutulak ng... talaga? Marami dyan sa Taguig na... Maharlika, nakarating ako dyan. Maharlika, yung lugar ng mga Muslim Muslim. talaga. Oo, dyan sila inilikas sabi ko, nakapunta na ako dyan. Maganda ang lugar na yun, laki. Maganda yung lugar. Yun yung tinatawag na palengke ng Shabu. Diyan ba? Yung talipapa, kung tawagin. Yung maluging bentahan nung araw dyan, kaya tinarbaho lang authority yan para doon matahimik. Kasi maraming reklamo dyan, maraming napapatay, maraming So pag hindi ka taga doon kaya, sa tingin mo, delikado? Pagka hindi ka taga ron, suspect ka na espya ka. Kasi nung siguro pandemic, pero medyo medyo may gamot-gamot na. Nagpunta kami doon, namigay kami ng mga ng mga gamot, pagkain. Ang daming bata doon na kawawa din. Okay, eto. Sabi, operatives o parang Station Drug Enforcement Unit of Taguig City Police Station ang nag-execute ng operation. Sila yung nagsimulang mag-operate doon. Ang suspect was found in possession of 6 heat-sealed transparent sachet containing with crystalline substance, bunga, weighing 68.95 with standard drug price. Ang value daw nito ay nasa 468,860 pesos. Pagka nahuli yan, wala ring piyansa. Kasi hanggang 200 lang yun. Pag 200... 1,000 pesos? Hindi, pagka nahulihan ka ng 200 worth ng shabu, yung kilo yun, o kaya gramo, wala ka ng piyansa. Yung batas hanggang 200. Pagka less than 200, pwede ka magpiyansa. Ayun. Bawasan niya. Okay. Sabutin mo yung mga pulis. Ang May 6 ngayon to, no? Sa BOC, congratulations na naman. BOC, nakapasa na naman ang April collection target nila, di ba? Umabot ng 3 billion surplus. Sobra, ibig sabihin? Sobra. May surplus na ibig sabihin, lumampas doon sa quota o sa target. Kung lumampas yan ang tinatawag na surplus. Pagka gano'n, dinadala yan sa sentro. Di ba? Sa budget. Oo, sentro. Saan ba siya? Sa Department of Budget. Okay, si ba? Oo. Yung, pero may mga reward ang mga hepe rito kapag nakalampas yung target. Kanya karamihan doon sa mga yung tawaging district collector, siya yung namamahala sa port. Kanya gustong-gusto nila makatarget dahil meron silang extra commission or reward. Oo, yun. May extra reward. Diba? Yun Kanya... Huli lang ng huli. Sige. Ganun ba yun? Ganun. Baka hindi tama na yung panghuli, Kasi hindi na nagsawa itong kakahuli. Tapos lagi may nanguhuli. Hindi na wala ang shabu. Hindi na wala ang lahat-lahat, no? Kamukha galing ako niya sa customs sa airport. May nahuli namang
panibago kahuhuli lang kanina doon sa pinaka-post office, kung tawagin, yung pinapadala mga parcel. Yun ang nakakapagtaka, bakit hindi natitigil yung padala ng mga shabu ron sa, shabu, marijuana, sa lahat ng mga airport, nakakalusot. Pero, pagdating doon sa bodega ng dinadala ng parcel, Babalikan uli ng BOC. hindi, pag naamoy ng ng K9, tsaka na silip sa x-ray, yun, timbog yun, huli yun. Sana ito, meron ako napakinggan. Natatandaan niyo po, mga kakampi, yung nangyaring paghuli na nakita, di ba? Toneladang shabu. Tama? Ngayon, ang sabi, walang nasaktan, walang barilan. Parang naghihinala sila. Nabinawasan. Hindi. Na parang hindi totoo. Dahil wala daw Walang lumaban. Wala. Isang tao lang yun eh. Oo. Hindi talagang hindi nga magkakagulo dahil isang tao eh. May tanong totoo ba yung timbang o yung sinasabing... Hindi, tinimbang naman lahat talagang... o sige, sabihin natin nandun na lahat. Pero, totoo ba kaya shabu yung mga nakuha? Yun ang isa ron. Sabi lang nito. Hindi po ako yun. Parang para makakuha lang ng reward. Kasi may reward din yan eh. May reward din yan pag nakahuli na shabu. Yung halimbawa, kung sino-sino yung agency, may porsyento yan. Okay, Miss Irene Manat, watching from Bahrain. Yan, thank you very much, Miss Manat. Uy, program tayo sa Wednesday. Diba? Okay, so, ang remarkable achievement adds the Bureau's stellar performance. Sino ba natin ngayon? Ang bida ngayon dito, sir? Sa pagkakahuli na ito ng 3 billion... pagkakahuli. Ano ba? Puro pagkakahuli ako eh. Yung 3 billion surplus na nakuha. Sino bang namumuno ngayon dyan? Sa BOC? Si Bienvenido Rubio. Siya yung Bureau of Customs Commissioner. Siya yung talagang masipag at talagang aktibo na sumusubaybay sa Bureau of Customs at nagmamalasakit para sa ating bayan. Kaya malaking pabor na itutulong ng Customs Commissioner Rubio sa ating Bureau of Customs para sa bayan. Iyon. Ayan. Thank you very much. Under the leadership of Commissioner Bienvenido E. Rubio, ng BNC has achieved significant milestones. Diba? Si Commissioner Rubio, nasa customs gumagawa na ako ng balita o isang mamamahayag na tayo nung 2 dekada pa ang mahigit. Itong si Commissioner Rubio ay matatawag nating from the ranks kasi siya yung agent ng CIS, ng Intelligence Investigation Service ng Bureau of Customs. Isa pa lang siyang agent ng panahon na yun. Kaya masasabi nating from the ranks dahil diyan tumaas ang mga rangko niya hanggang sa ma-appoint siyang Customs Commissioner. Kaya malaking bagay na tinatawag na from the ranks kung tawagin. Pagka galing ka sa Bureau of Customs o insider ka na nagtatrabaho riyan, mas qualified na gusto ng mga taga-custom na siya yung maging commissioner. Yeah, okay. Ayaw nila sa mga general na kung sino-sino yung rekomendado ng mga politician. Puro palpak yun. Kamukha nung ginawa ni Digong. Di ba? Yung mga retired general na sinasabi, puro palpak. Okay. Dapat yung mga retired ng kanya, malalaki na pension, huwag nang bibigyan ng pwesto sa gobyerno. Kasi ang laki na ng alawas niya, ang laki na magiging sweldo.
Mentras maibigay sa kanila, di sa mga empleyado na ng customs, mamili katulad ni si Commissioner Robio. Napili o nahirang siya ng Malacanang dahil sa kaya doon na siya nanggaling mula nung mababa pang ranggo. Makatwid, may prueba na mas marami siyang alam sa Bureau of Customs. Hindi ka mukha ng mga retired general, walang alam niya, magre-rely lang doon sa mga empleyado, sa mga staff niya ron. Kaya nagkakabukulan dyan, nagkakapera yung commissioner, nagkakapera rin yung tinatawag na bagman. Maraming dumarating na pera o corruption kung tawagin. Kaya hindi dapat na ibalik yung ganung sistema, yung mga retired general. Mga retired na yan malalaki, 100,000 na nga yung mga pension ng mga retired na yan tapos bibigyan pa rin ng sweldo ng commissioner ng gobyerno na maging commissioner. Magkano sweldo ng commissioner? 100,000, 200,000 isang buwan. Tapos may pension din siya ng ganung 200,000 bilang retired general. Di sayang yung pera na pakikinabangan ng iba na dapat, di ba? Oo. Na mantakin nyo, ang lalaki ng sweldo, pisyonado pa, magnanakaw pa rin. Ba't kaya ganun? Kaya nga nakakabuisit pakinggan, di ba? Sabihin malinis o mga general o general ang pangalan, general na naturing pero magnanakaw pa rin. Iyon. Di ba? Kakasar. Pero ang tanong natin, ito lang ba ang ikabuuan na nung pinaka tawag dito, yung custom na to, buo na ba yon? Lahat na ng departamento, yun na yung 3 billion, gano'n? Yung sa koleksyon. Sa koleksyon. Sa buong Pilipinas yun. Okay. Sa lahat ng port, airport, ayan. Yung Bureau of Customs sa buong Pilipinas, yun yung total collection. Okay. So, 3 billion. Pambayad natin utang ba yan? Pwede na? O, pansweldo pa lang yata nila yun Pasweldo, tsaka malaki yung billion yun O, kahit na. Isang buwan pa lang yun. Isang buwan lang yun. Isang buwan lang pala yun. Galing. Kung buwan-buwan gano'n ang papasok na pera sa Department of Finance, di ang laki ng tulong sa pasweldo nga sa mga diba? mga pangailangan ng Pinas, kung ano man yung kailangan ng ating agency. Okay, tingnan mo to pa. Sige nga, paandarin mo na muna yung natin. Tingnan natin. Ayan yun, tingnan mo, ang cute. Hindi nila abutan talaga yung maliit na bangkang yan. Pero kahit na madlang yan di ba? Tingnan mo nga, bangka lang yan talaga mabagal yung barko pagka ganyan. Mas matulin to. Maliban lang yung mga ganon, speedboat. Ayan. Chinese yun sa Chinese yun lang tingnan talaga. Tingnan mo sa atin. Yun talaga makakaano sa kanya. Tingnan mo kung anong mangyayari na dahil sa tanya. Minumura pa yata niya yung chick. Sabi niya, tangin niya, lalo kayong laki alam niya. Ayan, tingnan mo sabay-sabay talaga sila. Tingnan mo. Di ba? Congratulations dyan. Tapang, tingnan mo. Oh. Ang tapang talaga di ba? Hiwalay siya. Sunod siya, Di ba? Ang ganda. Kung merong maliliit na ilog dyan, talo na yung speedboat ng Chinese Coast Guard dyan. Dahil hindi makakapasok tong, hindi makakapasok tong lancha na to 7. Matulin yung matulin. Kaya lang yung hindi siya sinasagi nung Chinese Coast Guard. Hindi niya maabutan kamo. Hindi, napapantayan pwede niyang pataubin yun Pagka yung ganong Takot din sila kasi. Yung ganong katulin, pagka sinagi niya, taob yan. Tingnan mo, Ayan, Parang pinaglalaroan yan.
Nakatawa lang yung mga isda. Tinanong sa kanya, di ka natatakot? Hindi. Sabi niya, di ba? Ang cute, di ba? Ano yan, nag-viral. Oo, viral. Okay, ito yung mga government officials na ang sweldo ay kalalaki. Highest paid government official. Tingnan natin. Si Eli Remuliano Jr., Bangko Sentral ng Pilipinas Governor. Babae na pala. Lalaki ba? Lalaki yan. Okay, 28.05 million naman si Felipe Medalla, former Bangko Sentral ng Pilipinas Governor diyan. Ayan, yun. Si Medalla parang ano. Tapos, 26.003 million ang Chuchi Punajer, Bangko Sentral pa rin ng Pilipinas Deputy Governor. Laki. Sweldo yan, monthly? Oo. Laki. Magkano ka-tax nila dyan? 25.05 million si Anita Linda Aquino, Bangko Sentral ng Pilipinas Monetary Board member. Puro Bangko Sentral pala, di siyempre. Okay. Pera-pera yan. Okay. 747 million. Diba? Victor Bruce Tolentino, Bangko Sentral ng Pilipinas Monetary Board member. Uy, pag board member ka nga, laki na sweldo. Nakakalula. Ang 23.519 million, Edna Villa, Bangko Sentral ng Pilipinas, Senior Assistant Governor. Laki, nakakalula. 23.32 million, Francisco Daquila Jr., Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor. Mga board member, ano? 22.34 million naman, Elmore Capule, Bangko Sentral pa rin ng Pilipinas, Senior Assistant Governor and General Counsel. 21.6 million naman si Johnny Noah Revalo. Ito yung kinikita natin, parang pan-janitor sa kanila doon. Okay, Johnny Noah Ravalio. Sa PSP pa rin, Senior Assistant Governor. 21.124 million. Iluminada ano yan? Sikat, Senior Assistant Governor. Ano ko ng sweldo nila? Ang sarap, no? Ang sarap. Kailangan naman ligtas ka lagi dyan. Napakadelikado din, di ba? Pag nasilibang ka dyan, tanggal ka na, kulong ka pa. Okay, sige, panoorin naman natin ang nangyari sa Universidad de Manila. Yan. Sige. Alam niyo lang yung nangyari sa Universidad de Manila. Yung third floor nun, init-init nun di ba? Ngayon, pinaayos yun, pinagawa. Meron pala silang 11,000 na mga estudyante. Diyan, libre lahat pala yun, di ba? Ang ba pagod? Hindi siya napapagod. Bakit po kayo... Sige, dito sa dapat gilid, manahimik na tayo sa bahay, no? Trabaho ng trabaho, bakit po nagbigay kayo ng ganito? Dito sa Universidad. Ayan po si Ambassador Francis Chua ang nagbigay ng mga computers. 162 na mga computers yan. Ako naman, naniniwala ako sa edukasyon. Lalo na sa maraming tao dito na walang pera. Hindi naman totoo. Pag walang pera, ano sila makakabutan? Wala sila makakabutan. 162. Ayan. Ito no, yung sa kanan ko, kaliwa dyan, ayan yun, andyan kasama rin si Mayora Hani Lacuna at saka si Yul Serbio, ang Vice Mayor. Ribbon cutting sila. Bakit nag-ribbon cutting inopen nga nila yun. Di ba? Ayan naman yung rebulto na in-unveil nila doon para kay ano naman yan, Ambassador Francis Chua. Ang mahirap, ibang taong nagtutulong sa iyo, yun ang mahirap. Habang tayo rin binibigay ng pagkakataon ng Diyos, pagtulong po tayo. Itong mga binigay nito, Amba, siyempre magagamit ng mga estudyante. Yung Vice and Mayor ng Manila. So sabihin niyo ba, dadagdagan ayan yung mga computers. Ayan, Ma'am Pel. Dadagdagan pa niya. Ayan si Ma'am Pel.
Sino to? Pero ang bado, paano nila kayo naabot? Ha? Ay, dahil kay, Oo, Presidente. okay. So, anong masasabi niyo ngayon sa mga estudyante narito para sabihin, eto kami, ayaw mo nga di pagyabang din, di ba? Hindi. Pero paano? Lagi lang sinasabi ko na kayo, kailangan mas Ay, sa technology masunurin. wing, ibinigay lahat yan. At For ano engineer, ba ang pinaka- for engineering course yan. Kada graduate ka na, learn how to keep up. Yan ang naman eh. They could forget me. I have a lot of people and I never call back. And kaya naman hindi ko kumakato. No? If they need you, they will keep on asking sa akin. Ako naman, abot kaya. Yan naman. Pero, ibig sabihin, masaya tayo pag nakita natin. Ang dami, ilan ba po ba itong mga... Hindi ko alam. Bakala, Ilan daw pa ito? Ilan daw ito? Yung pera, hindi galing sa akin. Galing kay mami. 8 times 3, tapos 7, nasan ba si Chris? So, mga 160. 160. Kaya mami, hindi sa akin yun. Pera niya. Diba? Pero, Ambassador, sabi ko nga sa dami, narinig ko kanina yung mga binanggit nila doon. Ikaw ay naniniwala. Naniniwala ako sa'yo. Pero sabi ko, ang dami po nun, Aba. Diba? Yung balahad yun talaga, ginampanan mo, Aba. Diba? Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Diba? Okay. Aba, ano po? Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Tingnan mo. Cancer ako, stage 4. Buhay pa rin. Sabi ng Diyos, marami ka pang napalitulog. Kaya I was never calling. Yan, no? Siguro, Yan. siguro sabi niya. Blessing na ng mga computers, yung third floor. Pero Ambassador, yung parang ikaw ay fatherly talaga. Kanina, narinig namin at nakuha namin yung mga mensahe mo eh. Diba? So talagang number Ayan, si one Fer. is education, right? Oo, bakit? Pero, alam mo, makinig mo din ng tulong ang kapatid. Ayan yung mga computers na dinonate. Kaya everything is through education. Kasi sabi mo, ang education started at home. Ang magulang pera. Huwag mong sasabihin, yun ay responsibilidad ng teacher. Hindi yung Sa totoo. mga pamilya That's niya, the responsibility. anak niyang lalaki, And they should know asawa. which school ipapasok. May ambassador. And they should know what kind of president they have. Yan. Yan ang importante. Meron na susunod. Sige. Pero ang ano ko lang ay... Si Bel. Oo, malaki na. Pero sabi ko nga, tinuro mo ba sa kanila din ito? Itong mga ganitong ginagawa mo. Diba? Kasama mo sila. Hello sa mga taga Pangasinan. Teresita Bupas Divina. Kasi at that time, we are poor. Yes. So I make a lot of money and then I could afford to send. Imagine my son go to Harvard or all the premium school all over the world. Ako lang. The highest I'm attended is you. Kasi wala akong pera. I would like to go abroad, but I couldn't afford. Pero I'm very happy. Alam mo, sa UP. You learn a lot. Because what? Our teacher, yung payroll. And UP, hindi na unang tuturo. Bahala ka sa buhay mo. Ayun nga. Dito, talagang no? Turong mahigpit talaga kung may tanong ka. Ambassador, since na Saka si malaki Pel. na distribute nyo ditong eskwela, meron pa President kayong pa siya. ibang activity para lalo gumanda itong eskwela? May bala kayo for future? Kaya alam mo, hindi lang itong eskwela. Marami kong tinutulong sa eskwela. Katulad sa Xavier School, katulad sa UP. Wow. Lahat tinutulong. Bakit? Kung meron kang apply na scholarship, pumunta ka sa akin. Mabigyan ko ka na scholarship. So siguro ano bang message mo sa mga teacher dito at saka yung mga estudyante na tuwang-tuwa sa iyo? Matuto? Wala ko na lang. May na-interview kasi ako kanina. Wala nila natulungan. Isa pa iyak-iyak pa. Kasi nakita nila yung mga ganyan. Anong sabi mo po doon? Mabait ang Diyos sa atin. So kaya mahalin natin ang kapwa. At wala. Itong principle natin. Nasakripisyo. Diba? Yes, Tingnan mo hanggang ngayon, lahat
Meron pa siyang meeting. Just because of his nandyan pa. Okay, I think there's counting sa Gonzalo. Okay. Teka lang. Salamat. Alam niyo po ba na si kaisa-isang regent natin, meron po kasing konting honorarium na ibinibigay ang eskwelahan. Never po siyang tumanggap. Lahat po ng ibibigay namin sa kanya, hindi pa nakakarating sa kanya, ibinabalik na po sa akin. So I mean, that's how generous. Yes. At Ambassador, yung mga computer po natin, mga new generation na po, mga high-tech na. Kasi nasa likod na po yung ano niya. Wala na po siyang wala na siya yung... wala na siya yung system unit. Nasa likod na po yung ano niya mismo, processor niya. So isahan na lang. So you have to thank the principal. Siya ang bili. Wow. Ayan, mga computers na. Yes. So, Ambassador Francis C. Chua. Gusto na akong mapagod. Sige. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Ang Tagaytay Gem ay pag-aari po ni Captain Lopez. Ang telephone number, Paski, ay 0917-535-6259. And sa pagka gusto magpabook kay Paski na aktibidad naman, pwede kayong tumawag sa 0928-735-4919. Yan. Ang Tagaytay Gem po ay matatagpuan nyo sa 145 Enrile Road, Patutong Malaki South, Tagaytay City. Ito ay malapit po sa Mahogany Garden. Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence and for leadership and for integrity. T, trustworthy. E, for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ayan. And of course, hi to Hospital ng Maynila Medical Center, Director Dr. Carl Oliver Lucky, at syempre ang mga staff nitong si Ana at si Ami, na kapwa mababait at matutulungin katulad ng poging hospital director nila. Minamahal ng lahat, no? Oo nga. Hospital ng Maynila Medical Center, ganun din ang mamasisipag na doktor na sina Dr. Luigi Francisco, Viana Paredes, Ternia Manalo, Ros Adornado at Hilario Luigi na pawang may pagmamalaki ng Hospital ng Manila Medical Center. God bless po sa inyong lahat. At syempre sa LTO Chief IID, kalimutan ko naman, Attorney Rocky Bersola III, Investigator Mr. Everme Competente and Staff Ed June. God bless po sa inyo. At syempre of course, ang LTO NCR Assistant Chief Hansley Lim, LTO Chief
PUBRZ Levi Almozora at Minando Chief Raymond Kibalang. God bless you po sa lahat-lahat. At syempre kung nais po ninyong kausapin si Mr. Pasky, magpa-order kayo sa kanya. Marami. Pwedeng number mo, number. 0928-735-4919. Ayan. Yung club na pinano mo, gusto mo bang i-promote? Yung Rotary Club o... Rotary Club. Sige po, sir. Dire-diretso ka na. Yung binabati natin ang ating mga kasama na naging presidente sa Rotary Club International District 3810. Yun po yung tinatawag na President 101. Kami po yung batch ng President 101 na nagsimula noong 2005 hanggang sa kasalukuyan. Kami po rin yan at handang maglingkod at tumutulong sa komunidad. At yung akin po namang kinasasaniban na Rotary Club of Manila South. Yan. Kasama ko po yung ating Pangulo dyan, si President Shin. Attorney po yan, si President Shin. At ang past president po natin, immediate past president, si Henry Villa. Yan po yung mga taga Rotary Club of Manila South. Kaya din po naman sa aming samahan sa Philippine Eagle, Manila South Eagles Club. Yan po yung samahan naman namin sa Eagle. Ang ating Pinoy Elite Club Pinoy na pinamumuno ng aming charter president, si Boss Sunny Mogs Angeles. Yan po yung aming charter president sa Pinoy Elite Club Pinoy International. At ang ating mga samahan sa Philippine Coast Guard Auxiliary na pinamumunuan ng ating District Auxiliary Service na si Captain Reynaldo Lim. Siya po yung aming DAS kung tawagin. Yung DAS po yung District Auxiliary Service. At yung pong aming PASDAS si Captain Alex Cabrera. Yan po. At ang aming squadron ay 104 squadron na pinamumunuan nga po ni DAS Reynaldo Lim. At ang Philippine Coast Guard, pinabati natin. Sa kasalukuyan ay nasa ibang bansa po ang ating commandant, si Admiral Ronnie Hill Gaban. Siya po yung ating Philippine Coast Guard Commandant. At ang ating Deputy Coast Guard for Operation, si Vice Admiral Doy Punsalan. Ang ating pong Vice Deputy Commandant for Administration ay si Vice Admiral Alan de la Vega. Siya po yung mga namumuno sa ating Philippine Coast Guard. Mabuhay kayo. Maligayang araw sa ating lahat. Mapagpalang Ama, Diyos Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming palatuntunan, Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabayan mo po kami at iligtas ang aming buhay ngayon at sa habang buhay na nais mong ipagkaloob sa amin. Sa magitan mo po, mapagpalang Ama, at sa tulong at ng ating Panginoong Jesucristo na iyong anak. Mapagpalang Ama, tulungan po at suportahan lagi ang aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Gabayan mo po kami sa habang panahon na nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasamo namin ang lahat ng ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen.